masahe, itinaas din. Ako na lang yung hindi tumataas, yung tangkad ko. May pag-asa ka pa, partner, malapit na mag-New Year. Oh, ilang buwan na lang. Nako, partner, ready na ata ang ating makakausap ngayon. Importante din kasi yung deployment ng ating mga pulis, ano? Pinakalat na nila sa iba-ibang bahagi ng Pilipinas at maging sa Metro Manila. At makakausap natin ngayong umaga ang tagapagsalita ng National Capital Region Police Office para sa magiging deployment ng PNP ngayong Semana Santa, pagbabantay sa terminal. Nasa linya, partner, si Police Major Hazel Asilo. Major, magandang umaga po. Good morning! Kat at Jessie po sa programang Tandem ng Bayan. Magandang umaga po, sir and ma'am. Good morning po. Ma'am, good morning. Ano po ang latest sa ating deployment, ma'am? Ilan na po ang PNP personnel na i-deploy ng NCRPO sa Metro Manila para ngayong Semana Santa? Para po ngayong Semana Santa at para din naman po sa ating Summer Vacation 2026, meron po tayong kabuang 13,822 na PNP personnel na nakadeploy po dito sa buong Metro Manila. So sa ngayon po, ang focus natin ay yung mga nandito sa mga terminals natin at ganun din sa ating mga places of worship para sa ating pagdiriwang ng ating Holy Week. Major, yung usually po, no, yung PNP, ang minomonitor niya ay usually mga petty crimes, mga untoward incidents, pero pwede rin hubang lapitan yung mga PNP personnel nyo kung sakaling mayroong mga driver, kagaya nung napag-usapan namin kanina, na hindi sumusunod doon sa mga tamang pamasahe. Pwede hubang ilapit sa PNP yun? Yes po, pwede naman po nilang i-report yan at syempre po yung ating koordinasyon sa ating mga partner agencies gaya ng DOTR or na LTFRB at iba pang agencies is i-report naman po natin yan, i-validate natin yung report na natanggap natin at kapag ito po ay napatunayan natin na totoo is i-forward po natin yan sa kaukulang agency para po sa kanilang tamang aksyon. And so far, Major, dito sa 13,822 personnel nyo, ano na ho yung mga usual incidents? Ano na ho yung karamihan ng mga incidenteng na ire-report sa kanila o natutugunan nila? Sa ngayon po, more on ano lang po naman, yung mga hindi nila nasusunod na mga biyahe, yung mga, ang usual po kasi ngayon yung ating mga na-scam sa mga tickets dahil nga po nagkakaubusan nga po or yung mga hindi po agad nakapag-reserve ng tickets nila. So yun yung po mga usual nating ina-actionan sa ngayon lalo pa po dito sa mga terminals natin. Pero aside from that, wala naman po tayong major na mga untoward incidents or mga reports po na nare-receive up to now. Major, may data kayo kung ilan ho yung bilang ng mga reported na na-scam sa ticket para lang po ma-compare natin kung tumaas ho ba ngayon kumpara doon sa last year? Wala po tayong specific details ngayon or data regarding po doon, pero maaari po namin yung ibigay as soon as ma-collate po namin yan at ma-compare po natin yan sa nakaraang taon. Major, kumusta naman po? Parang nandyan ho kayo ngayon sa PITX, kung di ho ako nagkakamali. Kumusta po ang pag-iikot nyo dyan? Ano ang mga napansin ninyo since talagang siksikan na ho ngayong Miyerkules Santo? Sa ngayon po medyo mas maluwag po siya sa inaasahan natin, pero meron na po tayo mga kababayan na ngayon po ay nagdadagsaan na dito sa ating sa PITX. Ngayon nga po ay nag-iikot tayo, nag-i-inspect at syempre tinatanong din natin yung ating mga kababayan kung sila ano po yung mga usual nilang na-encounter na mga problema or aberya na maaari pong matugunan ng ating PNP. May mga nakumpiska na ba tayo, ma'am, na mga ipinagbabawal sa terminal? Kanina sa report ni Zeus, may mga lighter, parang meron pa ata partner patalim, gunting, oo. Kahit pa ulit-ulit yung panawagan, meron at meron pa rin, Major, ano? Yes po, tama po kayo dyan. Kahit po lagi yung ating pagpapaalala na bawal magdala ng gunting, ng cutter, ng lighter at mga armas, mga small arms po, ay meron pa rin po tayo mga kababayan na nakakalimot. Siguro po ang iniisip nila is pwedeng mailusot, pero mahigpit po yung ating inspection, katulong po yung ating mga nasa transport hubs, yung mga management po ng ating mga terminals, yung mga security po nila, katuwang ang ating PNP ay mahigpit po ang kanilang pag-check para na rin po yan sa kanilang sariling kaligtasan. Ma'am, sabi ng mga toll companies na ramdaman nila na medyo bumaba yung bilang ng mga sasakyan as compared last year, ano ho, same din ho ba ito sa monitoring or assessment ng PNP dito sa Metro Manila? Parang sa pagtataya po namin, mas marami po kasi ngayon ang gagamit ng ating mga public transport compared po sa mga nagdadala ng sasakyan.
Kaya po siguro yung mga toll plazas natin or mga toll gates po natin is marami po yung mga less po yung mga yung mga private vehicles compared po doon sa mga public. Ma'am, itong nararanasan nating krisis, yung hirap at yung taas ng presyo ng gasolina, nagkakaroon tayo ng kaliwat kanang reports ng mga nagpapagasolina sa gas station tapos tatakbuhan, hindi magbabayad. Nako. Kamusta po yung bilang natin ng mga ganitong klaseng insidente, pati na rin ho yung ibang petty crimes ngayong ganitong panahon na may nahirap, mas maraming mahirap na Pilipino? So far po sa atin naman po mga reports, yun lamang naman pong nag-viral na gas and run. Yan lang naman po ang reported po natin. Dito sa Metro Manila, wala naman na pong pumulit dahil po mas naging alert na po yung ating mga pap-attendants. Ganun din po yung ating paalala sa kanila na kung halimbawa man po na may mga ganyan mga magpapagas, is maging vigilant po sila. I-check na po nila agad din yung mga plate numbers para po kung sakasakali ay meron po agad tayo magiging action, madali pong mahahabol at ma-identify. Ma'am, in terms of petty crimes, snatcher, hold-upper, may nakikita ho ba tayong pagtaas? Wala po tayong nakikitang pagtaas ngayon ng mga petty crimes. Ay kahapon po sa ating mga reports na natanggap, mas marami po yung ating mga arrested na mga wanted persons at yung ating more on illegal drugs, yung ating campaign on illegal drugs, mas marami po yung arrested natin compared po sa mga robbery, snatching, or mga theft incidents. Ma'am, dito na balik ako sa Maynila dahil maraming mga isinasagawang prosesyon sa iba-ibang simbahan, sa mga malalaking simbahan dito sa Metro Manila. Ano po yung deployment ng PNP? Meron na ho ba kayong mga itinalagang assistance desk para kahit paano syempre lagay yung loob ng ating mga kababayan? Opo, sa ating pong nasa mahigit 300 na places of worship dito sa National Capital Region, meron po tayong mahigit 1,500 na mga PNP personnel na i-deploy dyan sa ating simbahan. May mga police assistance desk po tayo na makakasiguro po ang ating mga kababayan na meron po silang agad-agad na malalapitan. So yan po mga panic planning, if nandyan po lagi yan, makakaasa po sila na yung mapupuntahan po nila. Meron po nagmaman na mga PNP personnel dyan na agad-agad naman pong tutugon kung sakali man po na sila may pangangailangan sa police assistance. Sa Quiapo, Major, merong prosesyon sa Friday, yung Good Friday procession ng imahe ng Jesus Nazareno. Ang sabi ng Manila Police District, nasa mahigit 2,000 PNP personnel yung i-deploy nila. Meron bang augmentation ng NCRPO? At inaasahan ba natin na tataas yung numero ngayon dahil marami yung hindi umuwi ng probinsya Yes po, kasama po sa ating nilatag na deployment, yung magaganap po na procession sa Friday, sa Good Friday. Yung pong augmented personnel natin, meron po tayong ibibigay bukod po doon sa Manila Police District Police personnel, meron po tayong mga personnel na manggagaling po sa regional headquarters na i-augment po sa Manila Police para po makasiguro na yung kanilang gagawing procession ay magiging maayos at mapayap. Mga nasa ilan ho ito, ma'am? More than 1,000 po yung ating reserve force mula po dito sa Campa Kundiwa para po siguraduhin po na na hindi naman po madideplete yung ibang mga areas na kailangan din po natin ng person. Ayun. At last na lang ho, Major, bago namin kayo bitawan, yung mga uuwi po ng probinsya, iiwan yung bahay partner. Syempre, yung iba buong pamilya talagang walang ayaw magpaiwan ng iba kasi gusto ko rin magbakasyon. Oo, yung bahay na may iwan, Major, ano po yung tips ninyo sa ating mga kababayan para safe at ligtas din yung kanilang iiwang bahay? Yes po, sa ating po mga kababayan na uuwi ng probinsya or yung po mga aalis para po sa bisita iglesia na iiwan ng kanilang mga tahanan. Unang-una po, i-secure po natin yung ating mga tahanan. Siguraduhin po natin nakalock yung mga pinto, sana at gate. Ganon din po sa mga aalis nating mga kabataan, iwasan po muna natin sana yung pag-post ng ating mga real-time updates kung nasaan tayo. Yung mga pag-post natin sa social media na at this moment natin, medyo ipagpaliban na muna natin kasi peki na rin yung ating mga kabataan at nagmo-monitor sila sa mga bahay na mawawalan ng tao based po dyan sa mga pinag-post. At syempre, kung magbabiyahe tayo, magdadala tayo ng sasakyan, siguraduhin natin tayo ay nasa maayos na kondisyon, ganun rin yung para tayo naman ay makaka-retain ng ating patutunguhan ng ligtas at maayos.
Ayun, wag mo na mag-post partner. Maraming salamat po, Police Major Hazel Asilo, ang tagapagsalita ng National Capital Region Police Office. Thank you, ma'am. Maraming salamat po. Good morning. Good morning. Ayan, partner. Tama naman, no? Oo. Buti nga, 'di ba dati uso yung house tour ganyan. Yes. Nako. Na-memorize. Delikado po 'yan. Huwag niyong pinapakita Na-memorize yung layout ng bahay niyo. Ito yung front door. Parang free tour. Ito, Oo.